Kaya hindi lahat na kumikilala kay Kristo ay para kay Kristo, sapagkat maging ang mga demonyo ay kilala at kumikilala kay Kristo bilang anak ng Diyos at bilang Diyos na totoo. May kapangyarihang magpalaya. Ano sabi ng mga demonyo? Sabi dito sa Luke 8:27-29 says, when Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. For a long time, this man had not worn clothes or lived in a house, but had lived in the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don't torture me." You see? Kaya sabi nung inalian demonyo, "Oy, Kristo, anong ginagawa mo dito sa tabi ko? Kilala kita, ikaw ang anak ni El Shaddai. Ang Diyos na kataas-taasan, na parito ka ba niya para ako'y pahirapan?" Ang sabi ni Kristo, "Huwag kang maingay. Iwan mo ang katawan na yan, sapagkat hindi mo tahanan yan ng Espiritu ng kataas-taasang Diyos." Amen? At ano ang sabi ng masamang Espiritu? "Huwag mo kong ibalik sa impyerno." Yung abyss, impyerno. "Huwag mo niya akong pabalikin sa impyerno." Sabi ni Jesus, "Saan mo gusto?" "Doon sa mga baboy." Sumalin sa mga baboy, mga demonyo. Tumakbo ang mga baboy at nahulog sa ilog na malalim. Nalunod ang mga baboy. Kaya maraming nagalit na nagbababoy. Yung mga baboyan, nagalit kay Kristo sapagkat pinakialaman daw yung kanyang mga baboy. Yan, kaya nagalit sa Panginoon. So brothers and sisters, mga demonyo kumikilala rin kay Kristo. Kaya hindi lahat palang kumikilala kay Kristo. Sapagkat yung mga tunay na kumilala kay Kristo at kaysa ni Kristo, may mga palatandaan. Alam niyo ba ang palatandaan ng kaysa ni Kristo? Hindi pa? Una, may pag-ibig na kagaya ni Kristo. Amen? May kagalakan na kagaya ni Kristo. May kahinahunan na kagaya ni Kristo. May kabaitan na kagaya ni Kristo. May kabutihan na kagaya ni Kristo. May pagpipigil sa sarili na kagaya ni Kristo. Sinasampal na, hindi pa kumikibo. Marunong magpatawad na kagaya ni Kristo. At marunong magbigay na kagaya ni Kristo. At marunong makinig na kagaya ni Kristo. At marunong sumunod na kagaya ni Kristo. Kaya pag sinabing talon, tumatalon. Pag sinabing magdala ng itlog, nagdadalang itlog. Pag sinabing magdala na kung ano nung dinadala. Narinig niyo yun? Babalikan ko ang mga dinadala niyong yan, mamaya. Now, asa na tayo? Ipangilang katotohanan? Ha? Number 2. So, demons and evil spirits recognize the authority and power of Christ Jesus as the Son of God. And truly God. Now, brothers and sisters, the third truth is that no man, ito maganda ito, walang sino man, gaano man kasama, at ilang legion man, pag sinabing legion, ilang batalyon, na demonyo ang nananahan sa taong ito. Adik mang ito, magnanakaw, mamamatay tao, mandorokot, hindi kanya dinodokot, nakipagpuyat kundi magdukot. Amen? Kapatid, kung sa araw na ito nakikinig ka, bukas hindi ka naman dorokot, ikaw na ang dudukutan. Anong gusto nyo? Nandudukot o dinudukutan? Sinong gustong mandurokot? Sinong gustong dinudukutan? Hallelujah. Nakita kayo naman durukot yan. Ang ibig sabihin yun, mayroon madudukot sa inyo. Anong dudukutin sa inyo? Wala. Ibig sabihin, kapag tayo ay dinudukutan, mayroon tayong pagpapalang pinadudukot sa iba. Sapagkat ang ating Yahweh El Shaddai ay hindi nagkukulang sa lahat ng bagay. Amen? So, gaano man tayo kasama, kagaya ng mamang
nagkukulong doon sa libingan dahil sa batalyon ang kanyang mga demonyong kasama sa buhay. Kapatid, kapag nakinig ka ng mabuting balita, kapag humarap ka kay Kristo, kapag nakinig ka sa Kanya, kapag sumukok ka sa Kanya, kapag tumawag ka sa Kanyang pangalan, kapatid, palalayain ka, bibigyan ka ng bagong buhay. Kagaya ng mamang ito. Amen? No matter how bad you are. You understand my English? I sometimes speak English because we have so many English people around here. I do not know whether they know how to speak their English. But I know my English. You cannot understand. Amen? The scripture says, no matter how bad you are, God is able to make you good. Amen? Magagawa ng Diyos na ikaw ay palayain dyan sa masasama mong pag-uugali niya na isinusukan ng magulang mo, isinusukan ng asawa mo, isinusukan ng anak mo, isinusukan ng nanay at tatay mo. Kapatid, ngayong umaga, uuwi kang may mabutalitang dala sapagkat babaguhin ka, palalayain ka, bibigyan ka ng bagong buhay ni Kristo. Amen. Sa likuran ko, sa likod ng PICC, doon sa may Focarts. Malagmaking kayo dyan, nandiyan nakikinig lang sa jeep nyo. Nandoon, nakita ko kahapon. Ayaw nang pumunta dito, nandoon sa tabi ng dagat. Doon sila nag-ipon-ipon, doon sa may paradahan. Maging sila doon. Sapagkat sila'y nakikinig, malayo man sila, pero nakikinig. Ha? Talaga nakikinig. Kung hindi sila nakikinig, natulog. Amen? Pero may nakausap ko, sabi niya, Brother Mike, tulog nga ako, pero narinig kita. Biro mo yan? Maniwala kayo doon? Oh, totoo, sa pag-espiritu natin gising eh. Amen? Palalayain at palalayain tayo ng Panginoong Kristo kapag tayo ay nanalig na nampalataya sa mabuting balita ni Kristo. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Pangapat. Pangapat na ano? Pangapat na ano? Katotohanan. Katotohanan. When a man is delivered or set free from demon and evil spirits, demon possession in or is healed of any kind of ailment. Kapag isang tao ay pinalaya ng Panginoon sa pang-aalipin ng demonyo, ibig sabihin nagbabago, di ba? Kung dati ikaw noon ay magagalitin, ikaw noon ay walang nakikitang mabuti sa anak mo, wala ka nakikitang mabuti sa asawa mo, puro pintas, pintas dito, pintas doon, reklamo dito, reklamo doon. Ano aray, marami tinataman tayo, di ba? Ha? Ngayon, kung ikaw ay nagpuya talaga at nakinig ng mabuting balita at tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, uuwi kang bago ang bibig, bago ang laman ng dibdib. Amen? May bagong buhay, may bagong bihis, may bagong anyo. Narinig niyo yun? When a man is delivered or set free from demon and evil spirit possession or healed by the grace and power of the Lord Jesus Christ, he became a powerful and effective witness and agent of the power of God to turn an unbelieving demon-controlled territory into a people of... Kapag kapatid, nakinig ka ng mabuting balita, nanalig at nanampalataya, nagsisi at tumalikod sa iyong kasalanan, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, ikaw ay magiging instrumento ng kapangyarihan ng Diyos. Upang isang bayan na pinaghaharian ng mga demonyo ay mapalaya mo. Upang isang bayan na hindi tinatanggap si Kristo, upang isang sambahayan na hindi tinatanggap si Kristo ay magkaroon ng pagbabago at sa pagbalik ni Kristo at yak babalikan ang sambahayan na ito. Babalikan at babalikan ka, kapatid ni Kristo. Ngayon ayaw mo, kahapon ayaw mo, hindi ka titigilan ng Panginoong Kristo sapagkat ayaw ng Panginoong Kristong mayroon mapahamak sa atin. Ayaw ng Diyos na may mapahamak sa atin. Kaya sabi sa aklat ng pahayag, sabi ng Panginoong Kristo, umaga, tanghali, hapon hanggang sa ating gabi at sa magdamag kapatid, kumakatok ako sa iyo. Hindi mo ako binubuksan. Kung alam mo lang kung anong dala ko sa iyo, higit pa sa kalahating milyon iririgalo sa inyo ng Brother Mike nyo, ang sabi ng Panginoong Kristo. Amen? So, ano ang sinabi ng mama?
na pinalaya ni Jesus. Ang sabi niya, Lord, sama na ako sa iyo. Ayaw ko nang umuwi dito sa aking tahanan at sa aking bayan. Baka bumalik sa akin ang mga demonyo. Ang sabi ni Kristo, anak, wala akong pinalaya na maaring balikan at pagharian muli ng mga demonyong yon, maliban kung ikaw ay tumalikod sa akin. May mga taong pinalaya ni Kristo ay nagbabalik sa lumang buhay. Alam kung bakit? Sapagkat hindi ginawa ang ginawa ng mamang ito. Anong ginawa ng mamang ito? Umuwi ba agad? Pagkatapos palayain ni Kristo, tumalikod ba kay Kristo agad? Hindi naabutan ng kanyang mga kababayan, bihis na bihis, nakasanghod doon kay Kristo, nakikinig na mga mahal ni Kristo. Kaya kapag isang taong pinagaling sa karamdaman, kapatid, ito'y palatandaang ang kamay ng Diyos ay inabot ka. Ito'y kapatid na ikaw ay palatandang pinatawad at niligtas ka ng Panginoon. Kapag ikaw ay binigyan ng bagong pag-asa, bagong buhay at pinalaya sa mga bisyo mo sa buhay, kapatid, ito'y palatandang inabot ka ng mabuti at makapangyarihang biyaya ni Kristo. At binigyan ka ng bagong buhay. Amen? Subalit kapatid, kung hindi ka haharap kay Kristo at makikinig ng mabuting balita hanggang sa malaman ni Jesus na tumimo sa puso mo at siya at ang Espiritu ng Ama ay sumasayo, hindi ka pahayuhin ni Kristo. Pero anong sabi ng Kristo sa mamang ito na nakinig na sa kanya? Alam ng Panginoon Kristo kung ano ng taglay ng mamang ito. At ang sabi ng Panginoon sa mamang ito, umuwi ka na muna. Umuwi ka na muna. At ipamalita mo doon. Hindi sinabing mangaral ka. Ang sinabi, ipamalita mo kung anong mabubuting bagay ang ginawa sa iyo ng iyong Panginoon. Bakit? Sapagkat sa pamagitan ng pagbabalita ng taong ito, kapatid, sabi sa susunod na talatang Luke chapter 38 verse 56, the man whom the demons had gone out begged to go with him, but Jesus sent him away, saying, return home and tell how much God has done for you. Now, when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. Just then, a man named Jairus, a ruler of the synagogue, came and fell at his feet, pleading with him to come to his house because his only daughter, a girl about 12 years, was dying. So, pinalayas ng mga taong ito si Kristo doon sa kanilang bayan sa Gerizim. Subalit, pagbalik niya, dahil dun sa mamang pinalaya na umuwi at ibinalita kung paano siya pinagaling, kung paano siya pinalaya ng Kristong ito na kanyang nasalubong isang araw doon sa CCP, PICC grounds at narinig niya ang makapangaral na makapangyarihang salita na nagpapalaya at nagbibigay buhay. Nang umuwi siya sa kanyang tahanan, ano ang nangyari? Nagbago ang isipan, nagbago ang paniniwala ng mga taong walang paniniwala kay Kristo nating Panginoon. Amen? At alam niyo kung sino pang unang pakita ng pagbabago? Isang general sa Roman army. Isang senturyon. Mataas ang katungkulan. Nang mabalitang bumalik si Jesus, siyang unang lumapit. At tiniling niya kay Jesus na pumunta doon sa kanyang bahay. Nung una, pinalalayas niya si Kristo. Ngayon, pinapupunta na sa kanilang bahay upang yung kanyang anak na halos mamamatay na nalagita ay pagalingin. Kagaya ng pagpapagaling doon sa mama na kanyang pinalaya sa pagkalipin ng maraming demonyo. At ano pa ang nangyari? Sa pamagitan ng pagbabahagi ng mamang ito, ng mga mabubuting ginawa na ginawa sa kanya ng ating Panginoon, may isang babaeng dinudugo sa bayang iyon ng 12 taon at wala ng pag-asa sa buhay na nakarinig ng kanyang patutuo ng mamang ito at sa pamagitan ng patutuo ng mamang ito ng kabutihan na ginawa sa kanya ng kanyang buhay at makapangyarihang Kristo, ang taong bayang ito ay dumating sa kanila ang pananalig at pananampalataya sapagkat ang pananalig at pananampalataya ay dumarating sa tao sa pamagitan ng mabuting balitang naririnig ng mga taong wala pang pananalig at pananampalataya kay Kristo. Amen? Sapagkat nakita sa buhay ng mama, kilala niya ang mamang ito. Subukan nyo lang, kayo ay lasinggo sa inyong lugar. Ngayon, nagbagong buhay kayo.
tinitiyak ko sa inyo, lahat na nasa lasinggo sa inyong paligid ay magbabagong buhay din. Hahanapin din si Kristo, hahanapin din ang mabuting balita na inyong nasumpungan. Amen? And brothers and sisters, this is our El Shaddai inside story. Ito ang pinasimulan ng El Shaddai gawain na ito. Nang si Brother Mike nyo ay dinalaw ng Panginoon Kristo sa Philippine Heart Center dahil sa karamdaman sa puso. Pati di 1978, hindi ko na iniwan ang mabuting balita. Ito po'y aking ipinamalita. At sa pamagitan ng maliit na himpilan ng DWXI na wala namang nakikinig noon, tatawa-tawa lang ko, kukwento lang ako kung anong ginawa sa akin ni Kristo. Mayroon isang nakarinig. At ako'y nagbalak na sa aking saloobin na tumigil na sa pagbabalita ng aking binabalita. Dumating sa akin ang isang liham for the first time. The first letter I cannot forget. Registered mail letter from one of our listeners who was suffering from migraine for the last 17 years. At ang wika niya sa akin sa kanyang liham, sabi niya, Brother Mike, huwag kang titigil sa pagbabalita ng kabutihan ng Diyos na dakila sapagkat ako ay may karamdaman na migraine for the last 17 years nang marinig ko ang iyong patotoo at nang marinig ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Nanalig at nanampalataya ako at sumabay ako sa iyong panalangin sa radyo lang. Nang sinabi mong ipatong ang aking kamay sa radyo, pinatong ko ang aking kamay sa radyo. Alam mo, pagdating ko, lalabing 5. Lasing pa lahat. Palibasa ako ang huling magsasalita kagaya ngayon. Di ko maintindihan kung bakit ko laging huli. Huli ko magsasalita. Noong ako'y magsasalita na, alam nyo kung ilang naiwanan sa harap? 2 na lang. Yung 2 nakatulog. Pero hinayag ko pa rin ang mabuting balita. At bago ako makatapos ng paghahayag mabuting balita, wala nang laman yung mga silya sa harapan ko. Walang makinig noon sa akin. Magpapasimula ako magsalita. Hindi pa ko inabot ng 5 minutos, nag-aalisa na. Siguro bad breath ako. Noon. Siguro pangit ako masyado noon. Ngayon, 3 oras na nandiyan pa kayo. Ayaw yung pangumalis. Amen? Bakit? Hindi na si Brother Mike ito. Hindi ito yung Brother Mike na sugarol. Hindi ito yung Brother Mike na pangit. Ito na yung Brother Mike na more than enough ang troubles dahil sa mabuting balita ni Kristo na ating hinahayag. Amen? So ano nangyari sa bayan na yun? Ito ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Ang nangyari sa bayan ng Hergesino ng ang isang mama lang. Isang mama lang. Kapatid, sa kaman, 2 kaman na galing sa Pare. 1 o 2 kalaman na galing sa Bohol. Galing sa Iligan, galing sa Cotabato, galing sa Bicol, galing sa Samar, galing sa Pasay. Alam mo yung mga taga-Pasay nandoon sa malayo. Yung magaling sa probinsya nandito sa harap. Mga unang dumating, years pa nandito na. Ano? Kaya mayroon daw nauna nahuhuli. Mayroon nahuhuling nauuna. Amen? Kung ikaw ay totoong nakinig, magdamag, nanalig at nanampalataya at hinayaan mong si Kristo, palayain ka sa lahat ng inyong maling paniniwala at baguhin ang iyong pag-uugali, uuwi ka kapatid na parang kandilang may ilaw pa. Sa dilim ng inyong tahanan, sa dilim ng inyong paligid, sa dilim ng inyong bayan, may makikitang isang tala. May makikita ang isang talang nagniningning. At ang talang ito nagniningning ay ikaw, kapatid. Ikaw na nakipagpuyat. Ikaw na nakarinig ng mabuting balita. Ikaw na lumapit kay Kristo. Ikaw na humingi ng awa kay Kristo. Ikaw na hinayang mo si Kristo magpalaya sa iyo. Ikaw na nagpagaling kay Kristo. Ikaw na pinagaling ni Kristo. Kapatid, ikaw na humipo kay Kristo ngayon. O ikaw na hinipo ni Kristo. Kapatid, bawat taong hihipuin mo sa pag-uwi mo ay hipo ni Kristo ang kanilang madarama at sila rin ay madadala mo sa paanan ni Kristo. Amen. Now, brothers and sisters, let me go further. As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. But no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. And Jesus said, "Who touched me?" Jesus asked. When they all denied, Peter said, "Master, the people are crowding and pressing against you." But Jesus said, "Someone touched me."
I know that power has gone out of me. Now, makinig kayo. Pakikita ko sa inyo, pinakita sa akin ng Panginoon. Ang tanong ko sa inyo, ano ang nahipo ng babae? What did the woman touch? Anong nahipo? Brothers and sisters, ang nahipo ng babae ay hindi laylayan. Ang hinahipo ng babae ay hindi panyo, hindi itlog, hindi asin, hindi langis, o hindi ano pa man ating dinadala-dala. Ang nahipo ng babae ay the wellspring, the fountain of God's amazing grace. The fountain of God's amazing grace. Ang balon ng mahimala na biyaya at kapangyarihan ng ating Yahweh El Shaddai. Bakit? Ano ang inihipo? Gamit lang ang daliri ng babae? Ginamit lang. Ano ang sinabi ni Kristo? Sinabi bang may humipo sa laylayan ko? I am asking you. Read your Bible. Did Jesus ask, who touched the hem of my garment? Did Jesus ask, who touched the laylayan? Hindi. Ang sinabi ni Kristo, who touched me? Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng pananampalatayang walang halong pag-aalinlangan, kapatid, panyo man ang hinihipo mo, nakikita ka ng Diyos ayon sa pananampalataya mo at inaabot mo ang kalaliman ng kapangyarihan at biyaya ng mga himala, kababalaghan, tanda ng ating Yahweh El Shaddai. Nandyan ka man sa radyo, ang hinihipo mo ay hindi radyo. Nandyan ka man sa television, ang tinitingnan mo ay hindi television. Ang hinihipo mo ay hindi television. Nandyan ka man sa kinatatuyuan mo, ang kinatatuyuan mo ay hindi lang basta bato, hindi lang basta lupa. Subalit nakatayo ka dyan, sapagkat ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan, kapatid. Amen. Amen. Andyan pa ba kayo? Amen. Andyan pa ba kayo? Amen. Lahat na nakaririnig, saan ka man nakatayo, tumigil ka. Huwag kang lakad ng lakad muna. Kung ibig mong umuwi na mayroon kang mabuting balitang ibabalita sa iyong paligid,